Nasa ibang bansa ka rin ba at nami-miss mo yung kinalakihan mong kakanin? Katulad ko, hinahanap-hanap ko pa rin yung mga nakasanayan na nating mga merienda. Kaya ngayon, nag-crave ako ng sumang malagkit at isi-share ko na rin sa inyo kung paano ko siya ginawa. Napakasarap nito guys, lalong-lalo na i-partner sa mainit na kape at hot chocolate. Hindi mahirap gawin at napakakonti lang din ang sangkap, kaya tara umpisahan na natin. Unang-una, iba-blanch muna natin yung ating dahon ng saging hanggang sa lumambot at magiging glossy lang siya. Pwede nyo rin siyang ipadaan sa mainit na apoy. Then kapag natapos na natin siyang i-blanch, ayan, maglagay lang tayo ng konting oil sa ating towel or sa ating pangpunas. Then lilinisin natin yung mga puti-puti dito sa ating dahon ng saging. Then tinanggal ko lang din yung matigas na part sa dulo ng ating dahon ng saging. Dito naman sa ating malaking kawali, ayan, nilagay ko na yung ating coconut cream. Mas masarap kapag coconut cream yung gagamitin natin. Mas malinamnam yung ating suman. Pero pwede kayong gumamit ng coconut milk. 3 cups yung kailangan natin dito. Then ilagay na rin natin yung ating 1 cup na light brown sugar. Ayan, then sunod na rin natin yung ating luya. Bali, ini-slice ko lang siya ng siguro mga 6 or 7 piraso ito guys, yung ini-slice ko. Then, 2 pinch ng salt para balance lang yung tamis ng ating suman. I-mix lang natin ito, pakukuluin lang natin siya guys. Then kapag kumulo na siya, ilagay na natin yung ating binabad na malagkit. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya binabad guys. Basta hugasan nyo lang siya ng 3 beses hanggang sa mag-clear na yung water. Then ibabad nyo siya ng 1 to 2 hours. Then ito din yung ating malagkit na yung tapul yung tawag sa amin nito, yung kulay itim na malagkit din. Ilalagay ko lang sa screen at saka sa description box yung procedure naman ng pagluto natin ng ating itim na malagkit. Then ayan, continue lang yung paghalo natin hanggang sa ma-absorb na ng malagkit rice yung ating coconut milk or yung ating coconut cream. Then ayan, kapag katuyo na siya guys, ayan, nakikita nyo, tatakpan na natin siya ngayon ng dahon ng saging. Then pahinaan lang natin yung ating apoy. Then tatakpan natin siya ng mga 10 minutes lang. Then after 10 minutes, tatanggalin na natin yung ating dahon. Then hinalo ko lang siya ng mga 1 minute hanggang sa, ayan, tuyong-tuyo na siya. Ayan, pwede na natin siya ngayon ibalot dito sa ating dahon ng saging. Naglagay lang ako ng 2 scoop. Medium pala yung size ng ating ice cream scooper na ginamit dito. Mas maganda kasi kapag ice cream scooper kasi mas mabilis siyang i-scoop at saka pero pwede naman spoon lang yung gagamitin nyo dito guys. Then ayan lang yung gagawin nyo dito. I-roll nyo lang siya para humaba siya. Then ayan, sundan nyo lang yung procedure natin. Ayan, tingnan nyo lang siya sa video. Then ngayon, iikutin lang natin ngayon yung ating dahon ng saging hanggang sa umabot siya sa kabilang dulo. Then pwede nyo siyang ihulma ulit ng pahaba. Then, tsaka nyo itupi yung magkabilang gilid. Then, siguraduhin din natin na nasiksik natin yung ating malagkit sa loob para walang gap yung suman natin. Ulit-ulitin lang natin itong procedure na ito hanggang sa mabalot na natin lahat ng ating niluto na malagkit rice. Nung una guys, nagdadalawang isip akong gumawa nito dahil akala ko nga mahirap siyang gawin. Ilang beses ko pang tinawagan yung kapatid ko sa probinsya, humihingi ako ng recipe sa kanya. Hindi kasi natin maiwasan minsan, namimiss natin yung mga pagkain sa Pinas, halimbawa yung mga kakanin na paborito natin. Kaya wala tayong ibang choice kundi dumiskarte at gumawa na lang para makakain tayo at mapi-feel natin na parang nasa Pinas lang tayo. At kung mahilig ka rin lang naman magluto, ayan, pwede mo itong gawing negosyo guys or pang sideline mo habang nasa ibang bansa ka kasi syempre yung mga kababayan natin or yung mga kapwa Pinoy natin, syempre namimiss din nila yung mga ganitong klaseng pagkain, ganitong klaseng kakanin, kaya pwede mo ito ipangbenta sa kanila at hindi mo rin kailangan ng malaking puhunan nito, napakakonti lang ng ingredients niya at hindi rin naman ganun kamahal. Sa kalahating kilo ng malagkit rice, marami ka na rin magawa na suman. Then after natin siyang ibalot, pagpaparisin lang natin yung 2 suman. Then itatali lang natin yung magkabilang dulo guys, bago natin siya i-steam. At kung gusto niyo naman na yung puting malagkit rice lang yung gagawin yung suman, pwede niyo naman wag na siyang haluan ng yung itim na malagkit rice. Palitan nyo na lang din siya ng yung puti na malagkit, yung ipalit nyo dun, yung same measurement lang din, at saka same procedure lang din. At habang nagbabalot kayo ng inyong suman, dapat nagpakulo na rin kayo ng tubig dun sa inyong steamer para pagkatapos nyo siyang balutin, ayan, diretso nyo na siyang ilagay dun sa steamer. Huwag nyo rin pala kalimutan na alisin yung luya or yung ginger na nilagay natin kanina dun sa ating malagkit rice habang niluluto natin siya. Ayan siya guys, ayan, kasi medyo maanghang ito. I-steam na natin ito ngayon ng 40 to 45 minutes para lutong-luto siya. Ayan, medyo pumutok pa yung iba dyan guys. Ayan, 2 ata yung pumutok kasi medyo, ayan, malambot yung dahon. Then, ayan na siya guys. After 45 minutes, pwede na tayong kumain ng suman na bagong luto. At yan, mainit-init pa siya guys. Gaya ng sinabi ko, napakadali lang niyang gawin guys at napakasarap nito. Hindi mo na kailangan maghanap pa kung saan may nagbebenta ng kakanin.
gumawa lang ako dito ng hot chocolate or yung tawag namin dito sa amin ay sikwate, yung tableya na pinakuluan sa tubig. Naglagay ko ng konting evaporated milk ay napaka-perfect niyang i-partner dito sa ating mainit-init na suman. Ayan, pwede rin namang black coffee or pwede ring tea. Kaya kung nasa ibang bansa ka at namimiss mo yung mga ganitong klaseng kakanin natin sa Pinas, gumawa ka na lang sa inyong bahay guys at sigurado ko pang malinis yung pagkaluto mo at nakamura ka na, nabusog ka pa. Napakamura lang ng sangkap pero napakasarap niya guys. Kaya gumawa ka na rin ito sa inyong bahay at kapag kinain mo to, mapifeel mo rin kahit saglit lang na nasa Pinas ka. So ayun lang for today's video. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Mag-iingat po tayo palagi.